Hello to Miss Ito. Story time! Guys, nandito ako sa SM East Ortigas. Tapos nag-mini grocery ako, tsaka nagpa-threading ako ng kilay. Pumunta ako dito, yung mga alas 10 ng umaga. Mga alas 10. So naglalakad-lakad ako, tapos na yung threading ko. Tapos dito sa yan, dyan, dito, may lumapit sa aking lalaki. As in yung lalaki na parang, excuse me, can I offer you something? Nag-English pa siya. Ang itsura niya, naka-sneaker siya, tapos naka-backpack siya, tapos naka-short siya, tapos malaking t-shirt na cream. Tapos, ano siya, bird, ano na, may mga balbas-balbas, yung bagong ahit. Kung titingnan mo, keri-keri naman siya, tapos, mas matangkad siya sa akin. Akala ko kung ano yung i-offer. Tapos, sinabayan niya ako maglakad. So, ako naman, keri naman siya. Dalok ako sa offer niya. Alam mo, sabi niya, can I offer you a massage? Tapos, massage! Sabi ko, ganun massage? Sabi ko, massage. Sigurado ka, imamassage mo ako. Tsaka, bakit dito ka nag-o-offer? Ano ba to, random lang? Oo, random lang to. Sabi ko, naku, parang bad timing ka kasi ang dami ko pang gagawin ngayon. Tsaka hindi ko kailangan yan. Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi ko, sana kung gabi, pwede yan. Tapos sabi niya, ganun ba? Tapos na in-interview na niya ako na taga saan daw ako. Sabi ko, syempre taga Pasig ako. Siya taga Cainta. Andito ako sa SM East Ortigas. Kaya siguro malapit siya dito. Kaya dito siya nagpunta. Tapos sabi ko, uy, pasensya ka na ha. Kasi galing ako ng sabi ko, puyat ako. Galing akong trabaho. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi ko, hindi ko nga tinanong kung magkano yung charge niya sa massage. Tapos hindi yung parang nalungkot yung mukha niya. Kasi nga parang dinecline ko na yung offer niya. Tapos alam mo, ano yung sinabi niya ha? Maluloka kayo. Sabi niya, servicean kita. Sabi ko, anong mga service? Kahit anong service. Ano bang gusto mong service? Servicean, as in servicean. So sa amin kasi mga baklang, ang service, yung keme na, magkikeme na kayo, tapos siya na yung gagawa. Siya na yung talagang may hihiga ka na lang, tapos lahat gagawin niya. Kung ano yung ginagawa ng Becky sa straight o sa lalaki, yun ang gagawin niya, yun ang service. Tapos, ang dami niyang yung parang pinipilit niya yung sarili niya sa akin, na sabi niya, anong oras ka uuwi? Anong oras ka gusto mo hintayin kita? Mga ganun talaga yung offer niya. Alam mo, keri-keri naman siya, pero parang feeling ko pamilyadong tao na. Tapos, parang feeling ko may something. May parang something na hindi siya baliw-baliwag. Yung parang may bisyo. Tapos sabi ko, pasensya na ha, talagang bad timing, wrong timing. Siguro some other time. Tapos sabi ko, kunin ko na lang yung number mo. Hindi niya binigay yung number niya. Kaya nagtataka ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, naku, buti na lang, parang dinedma ko na siya. Tsaka parang hindi ko na ginrab. Tsaka bakit ko i-grab? Stranger siya. Tsaka parang hindi tumibok yung puso ko na okay, itong tao na to. Parang mabait naman siya. Na-judge ko siya, pero kasi parang yung datingan niya sa akin, parang may gagawin masama. Parang may gagawin siya talaga sa akin na hindi ko maintindihan. May sa parking tayo, miss. Anong parking? Sa taas, sa susunod. Pangalawa? Tapos hindi ko na siya, tapos umalis na siya, guys. Tapos parang nalulungkot yung mukha niya, pero parang feeling ko modus. Pero kung tatanungin ako, sayang. Massage na yun, tsaka aura na yun, pero nakakaokot din. Pero umagang kay ganda naman, tsaka gising na yung sa amin, gising na yung sa amin. Tapos, ano pa yung sumangkeki ko? Kung imumot-mot ko naman siya, di ba? Hindi ang gastos din naman. Kaya hindi ko rin maintindihan eh. Nasaan yung kotse ko? Dito lang yung kanina. O, di ba kakakwento ko sa inyo? Maling floor yung pinuntahan ko sa parking. Pero alam mo guys, may ganito din ako experience dati sa mga mall. Alam mo, usong-uso talaga sa mga mall yung mga ganito, yung tititigan ka niya. Hindi lang ito yung first experience ko na maka-encounter ng lalaki. Actually, yung iba nga, tititigan ka, tapos gaganunan ka na, tatanunguan ka na, o kaya susundan ka. Sandali nga lang, ipapasok ko lang sa karo yung binagbili ko. So anyway guys, lesson learned, don't talk to strangers. Tsaka, buti na lang, hindi to sa labas ng mall. Maganda marami naman talagang ganitong eksena sa mga mall, yung mga tingin-tingin, ganyan-ganyan. Buti hindi sa labas kasi nga mamaya, hold the pen, o kaya anuhin yung cellphone mo. Sa loob ng mall, parang marami talagang modo sa loob ng mall no? Pero,
Sayang talaga. 'Di ba? Booking na, naging bato pa. Pauwi na nga ako. Deadman na lang. Hinahanap ko nga siya sa loob ng ng mall. Hindi ko na siya makita. Siguro may naaurahan na ibang Becky. Kasi ang dami ko rin nakakasalubong mga Becky para mga galing sa call center. Pero good luck nang talaga kung sino maaaurahan niya. Dahil, Diyos ko, sana kung sino ka man. Nako, magtrabaho ka.